Sa previous episode, ang bida nating si Rick ay sumailalim sa isang matinding pagsasanay sa utos na rin ng kanyang mga walang-awang mga master. Naglaan siya ng 2 taon para dito para lamang sa paghahanda niya sa paparating na entrance exam. Nang sumubok na si Rick sa exam, madali niya lamang itong naipasa at nagulat ang lahat sa kanyang di matatawarang lakas na parang ito'y katumbas na ng isang S-rank. Namangha ang lahat pati na ang mga instructor at dumating pa sa punto na may nasagasaan si Rick na mga maharlika na pamilya dahil sa nakuha niya ang pansin ng mga tao. Hinamon siya nito at sinabihan na kung sino ang matatalo sa kanila ay magiging alipin ng nanalo habang buhay, kaso sa laban nila ay natalo ang maharlika na si Angelica at agad itong tumakbo dahil sa natatakot siyang maging alipin ni Rick. At sa pagpapatuloy, bumalik sina Rick at Lynette sa exam center at sinabihan sila na malapit nang i-anunsyo ang mga resulta sa pamamagitan ng kanilang exam tickets. Kung pumasa ay magliwanag ng asol ang ticket at papayagan silang magpatuloy sa ikalawang yugto ng exams. Ngunit anumang iba pang kulay ay nangangahulugang hindi pumasa ang kandidato. Lubos na nag-aalala si Rick na baka bumagsak siya sa exam kaya't sinubukan ni Lynette na palakasin ang loob nito, at binanggit na maayos naman ang kanyang naging performance. Sa isip ni Rick ay napakabait ni Lynette dahil sinusubukan niyang i-comfort siya at kung siya ay 10 taon na mas bata, tiyak na pakakasalan niya si Lynette subalit mayroon din siyang nakakatakot na side, dahil sa binabantaan siya nito na gagawing triple ang kanyang training kung sakaling bumagsak siya. Biglang nagliwanag ang ticket ni Rick, kaya't kinuha niya ito at tuwang-tuwa nang malaman niyang pumasa siya sa unang exam at umalis sila ng hall ni Lynette. Ngunit paglabas nila ay isang masamang amoy ang naamoy niya at nakita niya ang isang mayamang lalaki na lumapit kay Lynette at agad na nagpakilala bilang panganay na anak ng pamilyang Deermute, at ito ay si Raster Deermute. Nakaharap na si Rick sa 2 miyembro ng pamilya ng Deermute kaso ngayon, hindi si Rick ang pakay ni Raster kundi si Lynette at sinubukan ni Rick na ipakilala ang sarili kay Raster, subalit ayaw nitong makipag-usap sa isang maskuladong lalaking may malaking edad. Bumalik si Raster sa pakikipag-usap kay Lynette at sinabi na in love siya sa kanya o sa kanyang personality, at nais niyang sumama si Lynette sa kanya bilang pangalawang asawa at dito na nagpasya si Rick na huwag payagan si Raster. Humarap siya kay Lynette at sinabi na siya ang girlfriend nito, kaya't walang karapatan si Raster na magtangka pa at napansin ni Raster ang hawak na exam ticket ni Rick na nagpapahiwatig na siya ay F-rank pa rin, at natawa siya sa ideya na may kagaya ni Rick na nasa pinakamababang rank. Sinubukan ni Rick na depensahan ang sarili sa pagsasabing masyado ng matanda si Raster para mag-exam dahil mukhang 25 na siya, ngunit tumawa lamang si Raster at sinabing hindi siya examinee kundi isang A-rank adventurer at instructor para sa ikalawang bahagi ng exam. Sa paniniwalang na-assert na niya ang kanyang dominance kay Rick, bumalik siya kay Lynette at inimbitahan itong maghapunan kaso tinanggihan siya ni Lynette at sinabing ang tanging lalaki na sasamahan niya ay si Rick, lalo na't sobrang dami ng pabango ni Raster. Pagkatapos mag-spray ni Raster sa kanyang sarili, galit na galit siya at hindi matanggap na hindi niya makuha si Lynette kaya't nangako siya na kung siya ang magiging in charge sa exam ni Rick, plano niyang pahihirapan ito ng husto at naniniwala siyang ito ang magpapamahal sa kanya kay Lynette. Nang makaalis si Raster ay nanalangin si Rick na sana hindi niya ito makasama sa exam, ngunit napansin niyang nakayakap pa rin si Lynette sa kanya, kaya't bigla siyang umatras sa kahihiyan. Humingi ng paumanhin si Rick kay Lynette sa biglaang pagtawag sa kanya bilang girlfriend, subalit sinabi ni Lynette na hindi niya kailangang mag-sorry dahil ginawa niya iyon para mapaalis si Raster at sobrang ikinatuwa niya iyon, samantala si Raster ay nanginginig sa galit dahil hindi niya makuha si Lynette bilang pangalawang asawa at natalo pa siya ng isang lalaking nasa gitna ng edad. Biglang dumating ang kanyang 2 kapatid na nagrereklamo, si Frey ay sinabihan na may matandang lalaki na nanggulo sa kanya habang si Angelica ay nagrereklamo na tinalo siya ng parehong matandang lalaki sa isang duelo, at gustong gawing alipin kahit siya ang nagsimula ng pusta. Ang paraan ng kanilang pagsasalaysay ay parang wala silang kasalanan, kaya't galit na galit si Raster na mayroong maglalakas loob na ipahiya ang kanilang pamilya ng ganito. Ngunit nang malaman niyang si Rick ang gumawa nito ay nagkaroon siya ng masamang ngiti dahil ngayon may dahilan siya para bumawi. Pagkatapos ng ilang sandali, magsisimula na ang mock battles at sobrang kinakabahan si Rick tungkol dito at sinabihan siya ni Lynette na maghinay-hinay sa exam, ngunit naniniwala pa rin si Rick na mahina siya at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang kumalma laban sa mga mas malalakas na tao. Kailangan din niyang mag-alala tungkol kay Raster dahil napakasama kung siya ang magiging in charge sa kanyang test,
biglang nakasalubong ni Rick at Renette ang isang lalaking nagngangalang Lynx na nagsabi na siya ang magiging in charge sa exam ni Rick, kaya't agad na nagsaya si Rick dahil isa itong alalahanin na nawala at sinabi ni Lynx na nagulat siya na nais ni Rick na maging adventurer sa kanyang edad, ngunit hindi niya sinasabing masama ito. Sa katunayan ay naniniwala siya na nakaka-inspire na may determinasyon si Rick na abutin ang kanyang mga pangarap at naiintindihan niya ito dahil magkaedad sila. Naging adventurer si Lynx noong 24 na taong gulang pa lamang siya, ngunit sa loob ng 20 taon ay nakamit lamang niya ang B-rank. Upang maabot ang kanyang mga layunin, kailangan niyang maging A-rank at nakita ni Lynx ang pagsisikap ni Rick at na-motivate siyang gawin din ang kanyang makakaya. Excited siyang subukan si Rick sa darating na mock battle kaso hindi siya magpapatalo rito. Sa kanto ay nakikita natin si Raster na may masama na balak habang naglalakad si Lynx pababa sa madilim na hagdanan. Lumapit si Raster mula sa likuran ni Lynx na may dalang proposal na may doble ring banta, samantala ay naghihintay sina Rick at Renette sa locker room at tila mas maganda ang pakiramdam ni Rick dahil si Lynx ang kanyang instructor. Ngunit ilang sandali lang, may pumasok na nag-anunsyo na biglang nagkasakit si Lynx at hindi na siya makakagawa bilang instructor. Sa halip si Raster ang itinalagang kapalit at nagsimulang magpanik si Rick at sinabi ni Renette na malamang ay gumawa ng ilegal na paraan si Raster para mangyari ito. Dahil kapatid siya nina Angelica at Fried, posibleng may galit siya kay Rick at nagsimulang mag-usap ang mga ibang examinees sa silid tungkol sa kung gaano kahirap magkaroon ng instructor na kagaya ni Raster. Bagaman iginagalang na miyembro ng pamilyang Deermute ay kilala rin siya sa tuwing siya ay nalulugod sa pagpapahirap sa mga F-rank adventurers. Taon-taon ay pumipili siya ng isang partikular na adventurer na kanyang pahihirapan at gagawin ang lahat para mapabagsak sila. Masamang balita ito para kay Rick dahil siguradong galit na galit sa kanya si Raster at habang nagpapahirap si Raster sa isang random na examinee sa labas, nagbibitaw siya ng sunod-sunod na ice blasts at nawala ng malay ang biktima. Ngunit habang iniinsulto niya ang examinee dahil sa pagiging mahina, natigil ang kanyang kasiyahan nang makatanggap siya ng mensahe mula sa Elite Guard, samantala ay palakad-lakad si Rick sa loob dahil malapit na ang kanyang turn at hindi niya alam kung paano haharapin si Raster. Hindi maintindihan ni Renette kung bakit masyadong nag-aalala si Rick, dahil kailangan lang naman niyang talunin si Raster subalit naniniwala si Rick na imposible iyon dahil respetadong A-rank adventurer si Raster habang siya ay isang F-rank lang. Iniisip niyang mamamatay siya kung haharapin niya si Raster, pero kung umatras siya ay magiging 3 beses ang kanyang normal na training. Humarap si Renette kay Rick at tinanong kung talagang wala siyang tiwala sa kanyang kakayahan. Naniniwala si Rick na hindi siya sapat bilang adventurer dahil huli na siyang nagpalit ng trabaho at palaging sinasabi ng lahat na masyado na siyang matanda para dito, kaso sinabi ni Renette na hindi niya dapat hayaang maapektuhan siya ng iniisip ng iba dahil ang mahalaga ay naniniwala siya kay Rick. Kahit hindi naniniwala si Rick sa sarili, gusto ni Renette na magtiwala siya sa kanyang paghusga at nang sinabi ni Renette na kaya niyang manalo, nagpasalamat si Rick sa kanyang magagandang salita at binanggit niyang mas may kumpiyansa na siya ngayon. Bigla na lang lumapit ang isang bata kay Rick at inalok siya ng libreng hula at iginiit niya na wala namang masama kaya't kahit medyo nakakahinala ay pumayag siya. Habang paupo na si Rick ay napansin ni Renette ang isang magic circle sa upuan kaya't sinubukan niyang i-aware si Rick na ito ay isang patibong. Subalit huli na ang lahat dahil agad na teleport si Rick at matapos nito ay tinanggal ng batang nakakapa ang kanyang balabal at inamin na siya pala si Fried. Masayang masaya siya dahil nalinlang niya si Rick at gayunpaman ay hindi niya naisip na mag-teleport din palayo, dahil galit na galit si Renette at sinira ang pader habang hawak siya sa kwelyo. Tinanong ni Renette kung saan dinala si Rick at sa simula ay ayaw sabihin ni Fried, ngunit pagkatapos ng ilang nakakatakot na paggupit ng pilikmata at pagbanta na tusukin ang mata, inamin ni Fried na ang teleportation magic niya ay kaya lamang magpadala ng isang tao sa loob ng 100 metro kaya't malapit lang si Rick. Samantala, si Rick ay biglang lumitaw sa tabi ng ilog sa likod ng training center at litong-lito kung paano siya napunta doon. Bigla na lang dumating ang Elite Guard at sinabihan si Rick na sa kasamaang palad ay mayroon silang utos na bugbugin siya. Malamang ang Elite Guard ng Deermute family ang nasa likod nito. Kaya naisip ni Rick na sina Raster at ang iba pa ang may plano nito at ayaw nilang madumihan ang kamay ni Raster kaya't gagawin nila ang lahat para hindi makasali si Rick sa exam. Tinawag ni Rick na walang hiya ang Elite Guard dahil sinusubukan siyang pigilan para malate sa exam,
ngunit itinama siya ng leader at sinabing ito ay isang koordinadong pag-atake ng Elite Guard na may mga B at A rank adventurers. Nararamdaman ni Rick na talagang wala siyang laban at habang iniisip niya kung ano ang gagawin, napansin niya ang ilang tao sa gilid at nang tignan niya ng mabuti ay natanto niyang mga senior members ng kanyang party ang mga ito. Natatakot siya sa kanila higit pa sa Elite Guard at tumalon pababa ang kanyang mga kasamahan sa party at tinanong si Rick kung bakit siya naroon kung may exam siya. Sa takot para sa buhay ng Elite Guard, nagsinungaling si Rick na tinutulungan lang siya ng mga ito maghanda at nag-alok si Bruson na sumama sa kanila kung magte-training sila. Ngunit alam ni Rick kung gaano kahirap ang training kay Bruson kaya't sinubukan niyang sabihan ang leader ng Elite Guard na umalis na sila bago pa sila mapahamak. Hindi sineseryoso ng leader ang babala ni Rick at inutusan ang kanyang team na patayin si Bron, ngunit nang subukang umatake ang isa sa kanila ay nagkabasag-basag ang espada at nanatiling nakatayo si Bron na wala man lang emosyon sa mukha. Pinuri ni Bron ang lalaki dahil sa pagpapalakas ng kanyang katawan, ngunit nabigo siya na palakasin din ang kanyang sandata para hindi ito masira at nagalit ang lalaki at sinubukan niyang gamitin ang kanyang kamao, kaso ganoon din ang nangyari. Hinawakan ni Bron ang kamay ng lalaki at piniga ito hanggang sa maging kulay ube, gayunpaman ay sinabi ni Bron na huwag mag-alala dahil may healing magic siya para ibalik ang kamay ng lalaki sa normal. Napagtanto ng leader ng Elite Guard na nagkamali siya sa pag-atake sa mga ito at nagsimulang maunawaan kung gaano sila kalakas. Habang nangyayari ito ay tinanong ni Maz at si Rick kung talagang naroon ang Elite Guard para makipag-away sa kanya. Kinumpirma ito ni Rick kaya't sinabi ni Maz na siya na ang bahala sa mga ito sa isang mapayapang paraan. Kinuha niya ang kanyang Super Fire Barrel MK3 rifle at pinaputukan ang lahat ng tao sa loob ng saklaw, na nag-iwan sa kanila ng walang malay sa lupa. Sumigaw si Rick kay Maz dahil sa pagpatay sa lahat, kahit sinabi niyang aayusin niya ito ng mapayapa subalit tiniyak ni Maz na wala pang patay at sinubukan ng isang lalaki na gawing hostage si Alice para magkaroon ng upper hand, ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang kanyang ginawang pagkakamali. Sinabi pa ni Bron na mabuti pang umatras siya ng dahan-dahan kung ayaw niyang mamatay, ngunit hindi nakinig ang lalaki at sinampal pa si Alice at ito ang kanyang ikinasama ng kapalaran, dahil agad na inilipat ni Alice ang birthday ng lalaki. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng Elite Guard sa nangyari, ngunit napagtanto ng leader kung ano ang totoong nagaganap at sinabi niya sa kanila na si Alice ay isang prodigy na ang pinakamalakas na mage sa buong mundo kahit 10 taon pa lang siya. Si Alisar at Dralmazet ay isang dwarf na napakahusay at kayang gumawa ng teknolohiyang hindi pa nakikita ng iba. Si Bronson naman ay isang orc na may nakakamanghang lakas at talino at sila ay pawang mga S-rank adventurers, na nangangahulugang mayroon silang lakas na lampas sa karaniwang tao. Ang higit pa rito, sila ay bahagi ng isang party na binubuo lamang ng mga S-rank adventurers, at ito ang Orc Alum Feast at di akalain ng leader na makikita niya ang mga ganitong makapangyarihang tao sa personal, kaya't napagpasyahan niyang gawin ang matalino na bagay at magretiro agad mula sa Elite Guard. Gayunpaman ang natitirang mga tao na hindi nagretiro ay kinailangang harapin si Alice, kaya't sinubukan na lang ni Rick na huwag pansinin ang mga sigaw ng sakit at mag-focus sa kanyang exam. Nakapunta si Rick kay Renette pagkatapos nitong asikasuhin si Fred at natagpuan nila si Lynx na bagbog sarado. Kinorner ni Raster si Lynx at tinanong kung ano ang kanyang pangarap, nang sabihin ni Lynx na gusto niyang magtayo ng paaralan para sa mga bata sa kanyang baryo. Sinabi ni Raster na walang pakialam sa mga batang iyon at binugbog si Lynx dahil sa pangangahas na mangarap. Ginawa ito ni Raster upang makuha si Rick at galit na galit si Rick dahil dito. Kung dati ay natatakot siya kaso ngayon ay puno na siya ng determinasyon na bugbugin si Raster. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.